Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran, sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat na mumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang mga iboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang akin ding marinig, ang tinig mong kinintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lang sapat na alam natin na may Diyos. Hindi lang din sapat na alam natin ang mga aral niya o kilala natin siya. Ang mahalaga ay mayroon ba tayong relasyon sa Kanya? Mayroon nga ba? Do we have a relationship with God? Kung mayroon, anong klaseng relasyon? Relasyon ng supervisor at ng manggagawa? Relasyon ng teacher at ng estudyante? Relasyon ng mag-ama? Relasyon ng mag-asawa? Maraming mga uri ng relasyon sa Diyos ang sinasad sa atin sa banal na kasulatan. Ngayong araw, ang unang pagbasa natin ay nagpapahiwatig ng relasyon ng magkasintahan. Ang aklat ng awit ni Solomon ay naglalaman ng mga awit ng magkasintahan. Sinasabi dito ang pananabik ng magkasintahan sa isa't isa, ang saya ng kanilang pagsasama, ang hapdi ng dibdib kung sila'y magkahiwalay o matagal nang hindi nakikita. Ang relasyon ng magkasintahan ay maaring magandang larawan ng relasyon natin sa Diyos. Sa ating pagbasa ngayon, ang lalaking kasintahan ay inihahambing sa isang usa na mabilis kumilos, masigla, na ang katawan niya ay masigla. Makisig siyang lalaki. Iniimbitahan niya ang kanyang kasintahang babae na lumabas at mamasyal sila. Katatapos pa lang ng taglamig. It is springtime. Nagsisimula ng mamulaklak ang parang. Nagsisimula ng mamunga ang mga puno. Lumalabas na ang mga ibon at masayang kumakanta. Mabango at fresko ang amoy ng hangin. Kaya masarap mamasyal. Inihahambing niya ang kanyang kasintahang babae sa isang
kalapati, na mahiyain, na kumukubli sa kabatuhan, nagtatago. Lumabas na siya at gusto niyang pagmasdan ang kanyang ganda at gustong marinig ng lalaki ang tinig ng kasintahan niyang babae. Mahahalata sa pagbasa ngayon ang pananabik ng isa't isa ng dalawang nagmamahalan. Ganito din ba ang ating relasyon sa Diyos? Na tayo ay may pananabik sa Kanya? Nananabik ba tayong makapiling ang Diyos? Nananabik ba tayo sa Kanyang ganda? Kung nagagandahan tayo sa mga ginawa ng Diyos, mas maganda siyang di hamak sa mga ito. Malapit na ang Pasko. Naaamoy na natin sa simoy ng hangin ang simoy ng Pasko, lalo na sa umagang tayo ay nagsisimbang gabi. Oo, nananabik na tayo sa puto bongbong at sa bibingka. Nakakaakit ang mga Christmas trees, ang mga Christmas lights, at ang tugtog ng mga Christmas carols. Pero tayo ba ay nananabik kay Jesus na darating? Siya ang ating hangaring makapiling. Makapiling niya tayo. Kaya tayo ay masaya sa panahon ng Pasko. Kapiling na natin ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas. Nananabik kami kay Jesus. Nananabik kami sa buhay na walang hanggan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.